Mga mister, mga misis, akin sino sa buwan ng Hulyo 2016. Ako po si Daniel Razon. At ako naman po si Monica Veralio. Narito na po ang mga umahataw na balita ngayong umaga. Former President Fidel Ramos planong ipadala bilang special envoy sa China. Dating Pangulo tumanggi munang magsalita kung tatanggapin ang alok ng administrasyon. Panukalang 2017 national budget ng Duterte administration aabot sa 3.35 trillion pesos. Issue ng manoy lihim na pag-uusap nila COMELEC Chairman Andres Bautista itinanggi ni Vice President Leni Robredo. Ilang miyembro ng Philippine Marines at Philippine National Police Special Action Force naghahanda na sa pagbabantay sa bilibid sa susunod na buwan. Plano sa pagpapaganda ng serbisyo ng sektor ng transportasyon sa bansa, itinatag na ng Department of Transportation. At unang kaso ng Japanese encephalitis na itala sa Davao City. Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na isugo si former President Fidel Ramos upang magsilbing special envoy ng Pilipinas sa China. Ayon sa Pangulo, nais niyang ipadala sa China si Ramos upang masimula na ang pag-uusap kaugnay ng sea dispute. Di naman tinukoy ni President Duterte kung anong uri ng pakikipag-usap ang gagawin sa China. But I would like to respectfully ask him to go to China and start the back conversation. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isang pribadong pagtitipon sa Club Filipino sa San Juan City kagabi na kapwa nila dinaluhan ni FVR. Wala pa namang sagot si dating Pangulong Ramos kung tatanggapin o hindi ang alok ng Pangulo. Nagkakahalaga ng 3.35 trillion pesos ang panukalang national budget ng Duterte administration para sa taong 2017. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Aabot sa 3.35 trillion pesos ang isusumiting proposed national budget ng Duterte administration sa Kongreso pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 25. Ang panukalang budget ay mataas ng 11.6% kumpara ngayon 2016 at nagre-representa ng 20.4% ng gross domestic product o GDP. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Benjamin Diokno, tututukan ngayon ng administrasyon ng infrastruktura ng bansa. The increase will be due to a lot of factors, including our plan to have non-stop construction for major projects in urban centers, like 24/7. So you'll see construction taking place at night and during weekends. Sa panukalang budget, pinakamalaking alokasyon pa rin ang sa edukasyon kung saan naglaan ng 118 billion pesos para lamang sa pagtatayo ng mga eskwelahan. Naglaan rin ng 54.9 billion pesos para sa pagpapatuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at 17.9 billion pesos para sa social pension ng indigent senior Filipino citizens. Ilang reforma naman ang ipatutupad ni Secretary Diokno sa budgeting. Una na rito ang pagtatanggal ng bottom-up budgeting o BUB ng Administrasyong Aquino. The first major change is I discontinued BUB, okay, bottom-up budgeting, okay, because that is really a political tool by the administration. Ayon sa DBM Secretary, ikokonsidera rin ng kasalukuyang administrasyon ang pag-identify ng mga proyekto ng mga mambabatas bago maipasa ang panukalang budget. Target ng Administrasyong Duterte na maipasa ang panukalang budget ng 2017 sa Nobyembre o Disyembre. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Pinabulaanan ni Vice President Leni Robredo ang umano'y lihim nilang pag-uusap ni Commission on Elections Chairman Andres Bautista. Batay sa video na kumakalat ngayon sa social media, nakita umano si Robredo at Bautista gabi ng July 12, ilang oras matapos na atasan ng Korte Suprema si Robredo
na magsumite ng comment sa election protest na inihain ni dating Senador Bongbong Marcos. Ayon kay Robredo, isang salo-salo ang kanyang dinaluhan kung saan kasama niya ang kanyang 3 anak at hindi niya nakausap si Bautista. Very, very malicious. Siguro mas maigi kung merong secret meeting, pinakita niya mismo na nag-uusap kami. Kasi wala namang ganon. Sa iba pang balita, sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mahigit 1 bilyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot sa Barangay Aguado 13 Martires, Cavite. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Nasa 1.77 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang isinalang sa incinerator at sinunog ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Integrated Waste Management Incorporated sa Barangay Aguado 13 Martires, Cavite. Ang mga ito ay kinabibilangan ng methamphetamine o shabu, liquid methamphetamine, cocaine, ketamine, marijuana, ephedrine, pseudoephedrine at mga expired na gamot. Ayon kay PIDEA Director General Isidro La Peña, ang mga ito ang nakumpiska ng PIDEA, NBI at PNP Anti-Illegal Drugs Group sa kanilang mga nakaraang operasyon, kabilang na ang 180 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 900 million pesos na nahukay sa Claveria, Cagayan noong 1 linggo. We are going to distract a big volume of shabu. That is the 180 kilos recovered in Claveria, Cagayan, within 10 days period. This is the first time that a destruction is made in 10 days period. Sinabi naman ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na ang pagsusunog ng droga ay upang maiwasan na maibalik muli sa kalye at sumira ng buhay ng mga kabataan. Sunugin agad natin. Gusto ko ipakita sa lahat na wala tayong intensyon na mag-recycle. Dahil habang tumatagal yung ebidensya sa atin, lalong nagdududa yung taong bayan. Panawagan pa ni General Bato sa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ipagpatuloy ang laban para sa pagkakaroon ng ligtas na pamayanan. Nanawagan naman ang PIDEA sa publiko itawag sa kanilang hotline na 0999-888-PIDEA o 7332 at 0925-573-PIDEA o 7332 kung may impormasyong nalalaman hinggil sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang mga lugar. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Patuloy namang nadaragdagan ang bilang ng mga drug dependents na sumusuko sa mga pulis bilang tugon sa ipinatutupad na Oplan Tokhang. Sa Bulacan, 1 pulis at 6 na empleyado na munisipyo ang kabilang sa mga sumuko habang nasa 2,000 drug users naman sa Ilocos Sur ang sabayang nanumpa na tatalikuran na ang masamang bisyo. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Mahigit sa 150 aminadong gumagamit ng iligal na droga ang sumuko sa mga pulis sa San Miguel, Bulacan. Kabilang dito ang 1 pulis at 6 na empleyado ng munisipyo na una nang nagpositibo sa mandatory drug testing. Nakakalungkot pero may lumabas na 6 na empleyado ang gumagamit ng pinagbabawal na gamot, 5 nagsashabu at 1 marijuana at 1 pulis. Kinausap natin itong mga tao na ito at inofera natin ng mag-undergo sila ng rehab or reform. Ito ay bahagi pa rin ng Oplan Tokhang na kampanya kontra iligal na droga ng Philippine National Police. Binigyan naman ng hanggang July 18 para sumuko ang iba pang suspected drug defendants sa San Miguel, habang sa July 20 naman sisimulan ang 3 hanggang 6 na buwang rehabilitasyon sa mga nalulong sa droga. Sa ngayon, pagka alam naman natin na naisabit na ng mga tao yung kanilang sarili at yung iba naman ay nagmatigas pa rin, magkukontak tayo ng mga police operations. Samantala, sa bahagi naman ng Ilocos Sur ay mahigit sa 2,000 sumukong drug dependents ang sabayang nanumpana. Natatalikuran na nila ang kanilang masamang bisyo. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, makikipag-ugnayan sila sa TESDA para sa ibibigay na livelihood training upang magkaroon ng hanap buhay ang mga sumuko. Gusto natin na ipakita na itong probinsya natin ng Ilocos Sur ay magiging drug-free. At upang matiyak namang malinis ang hanay ng local government unit ng Ilocos Sur, ay sumailalim sa isang sorpresang drug testing ang mga empleyado.
isinara ang pinto ng Kapitolyo. Kaya wala nang nagawa pa ang mahigit sa 2,000 empleyado, kundi ang pumila at magbigay ng urine samples. Ang action ko po dyan, pag lumabas na positive ang resulta, yung empleyadong yun ay matatanggal na matatanggal. Kung may due process, bahala na po siya doon, pero tayo ay tatanggalin natin kaagad dito sa Kapitolyo. Isang memorandum rin ang inilabas ng gobernador na nag-oobliga sa lahat ng alkalde na magpa-drug test. Kasama ang Ilocos Sur News Team, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Dead on the spot ang dalawang hinihinalang notorious drug pusher matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Marikina City at Quezon City. Mula sa Quezon City, may hataw na balita si Reynante Ponte. Live. Yes, Reynante. Yes, good morning Monica at ating mga kasambahay at good morning Kuya. Tagtad na mga tama ng bala ang #1 drug pusher umano ng Barangay Tanyong sa Marikina City matapos manlaban sa mga operatiba ng Philippine National Police sa loob mismo ng sariling bahay nito sa A. Bonifacio, Barangay Tanyong. Bandang alas 10 kagabi, inilala ang napatay na si Jose Bumatay alias Ote, 32 anyos na kinilalang nagtutulak ng droga sa kanilang lugar. Ayon sa inisyal investigasyon, nagsagawa ng bypass operation ng isa sa mga operatiba ng Station Anti-Illegal Drugs sa suspect, ngunit nakatunog umano at nagpalitan na ng putok ng baril. Dagdag pa ni Police Senior Superintendent Lorenzo Holanday, kasama pa siya dati sa mga volunteer na sumuko sa kasong illegal drugs noong June, ngunit nakatanggap sila ng impormasyon na patuloy pa rin ito sa pagtutulak ng illegal na droga. Nakumpiska ng mga operatiba ang isa sa shay na hinihinalang shabu at 38 kalibre na baril. Sa tala ng Marikina Police Station, 3 na ang napatay at 29 na ang kanilang naaresto sa mga operasyon kontra illegal na droga sa lungsod. Samantala, isang dating pulis din ang pinaghihinalaang drug pusher ang napatay matapos pagbabarilin ng mga operatiba ng Quezon City Police na umano'y nanlaban sa Dingli Street, corner Pantabangan Street, Napocor Village sa lungsod ng Quezon bandang alas 11:30 kagabi. Inilala ang ex-policeman na si PO3 Cesar Obligacion na naka-assign dati sa Marikina Police Station. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, may mga impormasyon na sila na natanggap na ginagawang bentahan ng illegal na droga at barilang lugar, kung kaya't rumisponde sila para mahuli ang mga suspect. Ng mga pulis ay doon na nga nakipagbarilan ng suspect sa kanila at napuruhan ang dating pulis na may 2 tama ng bala sa ulo at katawan. Nakatakas naman Monica ang katransaksyon nito at na-recover sa napatay ang 3 sachet na hinihinalang shabu at kalibre 45 na baril. Yan ang balita. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Patay naman ang #1 most wanted ng Parola Compound, Tondo, Manila matapos na makipagbarilan sa mga pulis sa isinagawang buy-bust operation. Mula sa Maynila, may hataw na balita si Jericho Albano live. Yes, Jericho. Good morning, Kuya. Napilitan na nga lamang makipagbarilan ng mga operatiba ng Station Anti-Illegal Drugs ng Police Station 11 sa Maynila sa #1 most wanted sa Parola Compound, Maynila matapos nga silang paputukan umano ng suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Parola Compound pasado alas 7 kagabi. Kinilalang napatay na si Melchor de la Cruz alias Shano na kilala umanong tulak ng droga sa lugar. Ayon kay Police Superintendent Emery Abating, hepe ng Station 11 ng Manila Police District, nanlaban ng suspect sa isinagawang buy-bust operation sa mismong bahay nito sa Gate 46 Area B, Parola Compound. Nang makahalata umano ang mga suspect na nagpanggap na operatiba ang bibili ng shabu, doon na umano kumuha ng 38 caliber revolver si Shano upang makipagbarilan sa mga otoridad. Wala naman nasaktan sa mga pulis. Na-recover sa crime scene ang caliber 38 revolver na baril, 500 pesos marked money, mga drug paraphernalia at hindi pa matukoy na gramo ng shabu. Samantala nadakip naman ang 2 pang mga kasamahan nito, kabilang ang 55 anyos na natigil sa serbisyo o nag-awol na pulis. Kinilalang mga ito na sina PO3 Redentor Espinosa, dating tauhan ng PNP PSPG at Bembol Sanorho na miyembro ng Komando Gang.
Kuya, naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 itong dalawang suspect na natakip kagabi at kasalukuyan ngang nakadetine sa Police Station 11 sa Manila Police District. Kuya? Maraming salamat, Jericho Albano, nagulat ng live mula sa Maynila. Samantala, nabawi na may-ari ang kanyang motor na kinarnap noong nakaraang linggo matapos magsagawa ng entrapment operation ang Valenzuela Police sa mga sospek. Mula sa Valenzuela City, may hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki. Good morning, Monica. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Nakarnap yung motor na yan ni Adrian noong July 8, pasado alas 2 ng madaling araw sa harap mismo ng kanyang bahay sa Ranyada Street, Barangay Isla, dito sa Valenzuela City. Nabuhayan siya ng pag-asa nang makita ng kanyang kaibigan na nakapost ang naturang motor sa social media at for sale na ito. Kaya naman agad na nakipag-ugnayan ng biktima sa Valenzuela Police para sa isang entrapment operation. Ang may-ari mismo ang kumontak sa mga sospek para bili ng sasakyan. Nakipagkita ang mga sospek sa isang kainan sa Navotas at nang magkabayaran na ay dito na dinakip ang mga sospek. Subalit giit ng mga sospek, biktima lang din sila dahil binenta lang din sa kanila ang motor ng isang nagangalang Lani Hoxon. Nabilian nila ang motor sa halagang 20,000 pesos. Handa din anya silang makipagtulungan sa pulis para mahuli ang umunoy totoong nagnakaw ng motor. Subalit sa ngayon, madidetine muna sila sa Valenzuela Headquarters habang patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga pulis. Yan ang latest. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, live na nag-uulat mula sa Valenzuela City. 5:07 ako ng umaga. Nag-World Watch eh. Hindi, 5:07 na kasi ng umaga. Baka kayo ay nalilibang pa. Inigising ko lang kayo. Nagising na sila. July 15, medyo pasmado daliri eh. Ito ho, nagdeklara po ang mga opisyal sa Peru ng Zika health emergency sa hilagang bahagi ng kanilang bansa matapos nga na kumpirmahin na umabot na sa 102 tao ang infected ng nasabing virus. Kabilang po sa mga na-detect na nagkaroon ng virus ay ang 34 na buntis. Kasabay ng pag-anunsyo ng 90 araw na state of emergency ay ang patuloy na pagkilos ng health ministry at ng mga otoridad upang mapigilan ang pagkalat ng sakit na nakukuha sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Sinentensyahan na ng US Court ng hanggang 4 na taong pagkakabilanggo ang Chinese national na si Su Bin. Ito ay matapos mapatunayang nakipagsabuatan sa Chinese military officers sa pag-hack ng computer networks ng Boeing Company at iba pang major US defense contractors. Pinagbabayad rin si Su ng $10,000 o mahigit 47,000 piso na multa. Naaresto si Su sa Canada noong 2014 at agad isinailalim sa US extradition. Umaming guilty si Su noong Marso sa 1 count of conspiring to gain unauthorized access to a protected computer at paglabag sa Arms Export Control Act ng Amerika. Para sa mga karagdagang balita. Yes, Kuya. Ako may sasabihin ka, Kuya. Ito, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com. Ayos ba gising mo ngayon? Bakit? Parang, Masaya ako, Kuya, kasi unang beses kitang nakasama ng... Ganyan? Oo, 4:45. Bu? Iba yung energy. Talaga? Talaga lang Pressure eh. Maagang hugot yung ano mo. Okay, maagang hugot. Ano yung hugot line mo? Ang EDSA ay isang malaking paasa. Akala mo ay okay na, yung pala ay hindi pa. Yan. Hugot. Hugot morning. Ikaw ba minsan nang umasa at pagkatapos ay hindi pa pala? Yung bang ikaw nangyari na ba sa yung akala mo ay okay na? Maraming
maraming beses, kuya. Yun pala ay hindi pa, ganun. Maraming beses, kuya. Pag bumibiyahe ako na EDSA, kala ko maluwag na eh. Pagdating sa mga bandang Cubao, dyan sa bandang Ortigas, yun, masikip na ulit. Yan yung mga malalaking pasa. Yun lang naman. Talaga? Yun lang, ha? Yun lang. Oy, July 15, ha? Huwag nyo kalimutan, July 15, sweldo. Maaga ngayon nagigit, kaya pala maraming maagang pumasok ngayon, ha? Iba yung energy. Maganda pasok ngayon. Tsaka kuya, payday Friday. Oo, yung pa isa, Friday na Friday. Diba? Naku, mas magiging paasa ang EDSA ngayon. Sobrang traffic. Oo, dahil maraming magna-night out. Sana lang, tama nga dapat yung kampanya na yan against drugs, wag paasa lang din. Ay, tama. Oo, dahil alam nyo, maraming mga napapansin mo ngayon kung saan yung mga nangyayaring barilan, nangyayaring buy-bust. Kadalasan, ano napapansin mo? Karamihan sa mga parang medyo depressed areas, kuya. Yan. Diba? Oo. Pero alam mo yung mga high level ng mga tirahan at mga tulakan, nando dun sa mga nakikipag-rub elbow sa mga high level. Yun nga. Maraming nakapansin yan, kuya. Bakit daw tila parang yung mga tinatawag na small fish ang nahuhuli o napapatay, pero yung parang mga big fish talaga, yung nasa itaas nga nung kumbaga triangle, parang wala. Alaman natin kay General Bato mamaya. Narito naman ang mga dapat nyong abangan sa susunod na paghataw ng ating mga balita. Issue ng umano'y lihim na pag-uusap nila COMELEC Chairman Andres Bautista, itinanggi ni Vice President Leni Robredo. Ilang miyembro ng Philippine Marines at Philippine National Police Special Action Force naghahanda sa pagbabantay sa Bilibid sa susunod na buwan. Plano sa pagpapaganda ng serbisyo ng sektor ng transportasyon sa bansa, inilatag na ng Department of Transportation. Unang kaso ng Japanese encephalitis na itala sa Davao City. Una sa ating mga balita, itinanggi ni Vice President Leni Robredo ang kumalat na video sa social media na umano'y pakikipag-usap niya kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassin. Very, very malicious. Siguro mas maigi kung merong secret meeting. Pinakita niya mismo na nag-uusap kami. Kasi wala namang ganon. Ito ang naging sagot ni Vice President Leni Robredo sa kumalat na video sa social media na umano'y nagkaroon sila ng secret meeting ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Batay sa video, nagkita umano sina Robredo at Bautista gabi ng July 12. Ilang oras matapos atasan ng Korte Suprema si Robredo na magsumite ng comment sa election protest na inihain ni dating Senator Bongbong Marcos. Ayon kay Robredo, isang salo-salo ang kanilang dinaluhan kung saan kasama niya ang kanyang 3 anak at hindi sila nagkausap ni Bautista. Walang ganun na secret meeting. Nag-attend ako ng isang dinner party. Siguro mga 40 tao yun nandun. Isa si COMELEC chairman sa mga guests. Ako ang naalala ko lang na exchange namin. Naghaya ko either papasok o paalis, hindi ko maalala. Pero hindi kami nagkausap na usap. Samantala, nagsalita na rin ang Vice Presidente kaugnay sa isa pang isyong kumalat sa social media na umano'y posibleng dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawang si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Pero yung sa akin kasi sigurado ako na yung nangyari sa asawa ko aksidente. Yun naman yung attempt na yun, nireklamo ko yun. They acted on it. Yung lahat ng documents na nandun sa bahay namin nung panahon na yun, tinurn over ko yun sa DOJ. Sinagot ni Robredo ang isyu sa kagustuhang matapos na ang mga usaping na isasangkot ang kanyang pangalan at ng kanyang yumaong asawa. Grace Cassin, UNTV News, Worldwide. Inanunsyo ng Malacanang ang mga bagong appointee ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Ito ay sina General Arthur Tabaquero bilang Presidential Advisor on Military Affairs, ang musician at negosyante na si Ramon Jacinto bilang Presidential Advisor on Economic Affairs and Information Technology Communications, at Raimundo Elefante bilang Undersecretary ng Department of National Defense. Ni-reappoint naman si Gamaliel Cordova sa National Telecommunications Commission, habang itinalaga bilang mga Deputy Commissioner ng Bureau of Internal Revenue sina Jesus Aranas at Attorney Lani David. Sa iba pang balita, kasalukuyang dumadaan sa pagsasanay ang ilang kawani ng Philippine Marines at Philippine National Police Special Action Force bilang paghahanda sa bagong tungkulin na pagbabantay sa bilibid simula sa susunod na buwan. Narito ang hataw na balita ni Yoshiko Sata. Kinumpirma ni Colonel Edgardo Arevalo, Acting Chief ng Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office, ang early retirement ngayong buwan ni Marine Major General Alexander Balutan matapos niyang tanggapin ang alok ng administrasyon na maupo bilang Chief ng Bureau of Corrections o Bucor. Ayon kay Arevalo, sinabi ni General Balutan na pag-upo niya bilang direktor ng Bucor sa Agosto 1, maglalagay siya ng mga sundalong marino at Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF sa National Bilibid Prison o NBP. Sa kasalukuyan ay dumadaan na sa special training ang mga marinong napili na magbantay sa NBP upang maihanda ang mga ito sa panibagong trabaho. They are already undergoing training para sa specific assignment na ito that may not at the outset fall within the sphere of the training ng contemporary training ng Marines. Magpapalitan buwan-buwan ang mga sundalong marino at SAF sa paggwardya sa bilibid. Isang buwang magbabantay ang SAF at susundan naman ito ng Marines na gagwardya din sa lugar sa loob ng isang buwan. Ayon kay Arevalo, wala pang tiyak na bilang ng mga sundalo at pulis na pagbabantayin sa bilibid hanggat hindi pa nakikita ni General Balutan ang sitwasyon sa loob. Nauna nang inanunsyo ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre noong Martes na inirekomenda nila si General Balutan kay Pangulong Rodrigo Duterte sa paniniwalang makatutulong ang general na solusyonan ang produksyon ng iligal na droga sa bilibid. Ayon kay Aguirre, hindi na nila maaantay ang mandatory retirement age ni Balutan sa October 17 kaya't inalok na ito ng early retirement. Bibigyan ng Philippine Navy ng retirement honor si General Balutan sa huling araw nito sa military service sa darating na Hulyo at 30. Yoshiko Sata, UNTV News, Worldwide. Naihanda na ng pamahalaan ang mga proyekto upang masolusyonan ang problema sa transportasyon sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Monokson. You don't expect me to solve the traffic problem in one day wholly and completely. A produkto ho ito ng dekadang mga negligence, pagkukulang at lahat-lahat. Huwag niyo expectin sa akin na isosolve ko yan in 100 days with a magic wand. Nakalatag na ang mga plano ng Department of Transportation o DOTR upang mapaganda ang serbisyo ng sektor ng transportasyon sa bansa. Nakahanda rin ng DOTR na ikonsidera ang panukala ng Japan International Cooperation Agency o JICA upang mapaluwag ang trapiko sa Metro Manila. Mayroong 5 panukala ang JICA: pagtatayo ng karagdagang mga paliparan, paglalagay ng subway, reforma sa public transport, ang posibleng paglalagay ng secondary mass transport at pagdevelop sa North Harbor bilang isang waterfront real estate. Ayon kay DOTR Secretary Arthur Tugade, isa sa mga nais-unahin at kahilingan rin ni Presidente Duterte ay magkaroon ng connectivity ang Metro Manila at Clark. Kabilang rin sa plano ang pag-rehabilitate sa Sangli Airport sa Cavite bilang karagdagang paliparan malapit sa Metro Manila. Nais rin ng administrasyon na mailipat na ang lahat ng terminal ng provincial bus sa ilang lokasyon sa labas ng NCR. Plano rin na makapaglagay ng isang subway para sa mass transport. Magdadagdag rin ng mas maraming ruta ng point-to-point buses sa Metro Manila. Mas mapapadali rin ito kung may pagkakaloob sa Pangulo ang kapangyarihan na magpapabilis sa kanilang trabaho. Monhokson, UNTV News Worldwide. Tinawag na diversionary move ng kampo ng mga Binay ang paghahain ng ombudsman ng mga kaso laban sa kanila. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Handang harapin
Tinanggapi ni dating Vice President Jejomar Binay ang mga kaso ng katiwalian na isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya at sa kanyang anak na si dismissed Makati Mayor Junjun Binay. Kaugnay ito sa maanumalyang pagpapagawa ng Phase 1, 2 at 3 na Makati City Car Park Building mula 2007 hanggang 2013. We can now confront our accusers. We can now look at the evidence if they have any concrete evidence against the Vice President. And we are very confident that in a fair and impartial hearing, makapatunayan na walang base lahat ng mga aligasyon sa Vice President. Ngunit ayon sa kampo ng mga Binay, lumabag ang ombudsman sa due process, constitutional rights at maging sa mga sarili nitong rules dahil sa pagmamadali na masampahan ng mga kaso ang mga Binay. Dagdag pa ni Attorney Joey Salgado, tagapagsalita ng mga Binay, ang pagsasampa ng kaso ay isang uri umano ng diversionary tactic ng ombudsman para malihis ang atensyon ng publiko sa investigasyon ng Disbursement Acceleration Program o DAP, kung saan pinapanagot si dating Presidente Benigno Aquino III at dating Budget Secretary Florencio Butch Abad. Alam naman natin, just recently lang nag-file ng case sabang sa mga leaders ng Liberal Party tungkol sa DAP. So kikita-kita mo para ma-illusion yung attention ng mga tao. At the same time, para ma-pursue pa rin yung political agenda na sinimulan nila sa Liberal Party. Because all these years naman, napakalinaw naman na political enforcer ng Liberal Party ang Ombudsman. Una nang binigyan diin ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, walang bahid ng politika ang pagsasampa ng kaso at ang tanging pinagbabatayan lang ay ang mga ebidensya laban sa mga akusado. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, nagbabala ang Davao City Health Office sa publiko laban sa sakit na Japanese encephalitis na nakukuha rin mula sa kagat ng lamok. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Isang 52 anyos na lalaki ang nagpositibo sa sakit na Japanese encephalitis. Ito ang unang napaulat na kaso sa Davao City kaya naalarma ang City Health Office. Bagaman nakalabas na ng ospital ang lalaki, nakararanas naman ito ng neurologic deficit o panginginig at pagkaparalisa ng katawan. We have one case of Japanese encephalitis confirmed, 52 years old from Bakaka. Now discharged, but the patient has neurologic deficit. Ang Japanese encephalitis ay isang uri ng sakit na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Culex na carrier ng virus. Kalimitan itong namumugad sa mga hardin o maruming tubig. So Japanese encephalitis is a mosquito-borne illness. It's viral. The carrier would be the mosquito Culex, and what is problematic about the Culex is that it could breed in dirty waters. Ayon sa City Health Office, mahirap tukuyin kung alin ang Culex mosquito dahil wala itong physical distinguishing features kumpara sa white-striped Aedes aegypti mosquito na carrier naman ng dengue virus. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo, panginginig at immobility na maaaring humantong sa kamatayan kapag hindi naagapan. Wala pang gamot ang sakit na ito kaya panawagan ng health office sa publiko na maging maingat at ugaliing maglinis ng kapaligiran upang makaiwas sa mga sakit. Viral infection siya, wala siyang gamot. Ang management niya is symptomatic. So the patient is brought to the hospital, treated as symptomatic. So because viral infections are self-limiting. It's either they die earlier or the patient dies earlier than the virus. Mula dito sa Davao City, Janice Inhente, UNTV News, Worldwide. Malapit na magamit sa bansa ang 911 bilang emergency hotline. Ito ay matapos na pumirma sa kasunduan ang pamahalaan, ilang telecommunication companies at private partners nito para sa naturang proyekto. Mula sa dating Patrol 117 ay gagawin ng 911 ang hotline na maaaring tawagan ng publiko kapag may mga emergency. Gaya sa Davao City, nais ng Malacanang na magamit rin sa buong bansa ang 911 hotline para sa sentralisadong pagtugon sa mga sakuna at emergency. Isinulong sa Senado ang panukalang batas upang bumuo ng isang kagawaran na titingin sa kalagayan ng nasa 12 milyong Pilipino sa ibang bansa.
Sa Senate Bill number 146 ni Senator Cynthia Villar, tatawaging Department of Migration and Development ang kagawaran. Ito ang magpapanukala at magpapatupad ng mga polisiya para sa pagsusulong sa proteksyon, kaligtasan, pag-unlad at suporta sa mga Pilipino sa ibang bansa at may iwang pamilya sa Pilipinas. Kasama rin sa mandato nito ang pagmomonitor sa foreign developments upang tiyakin ang pinakaresonableng kondisyon ng pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda lalo na sa panahon ng gyera at civil unrest. Ayon kay Senator Villar, bagamat may mga sub-agencies para sa mga OFW sa ilalim ng Department of Foreign Affairs, marami pa ring Pilipino sa ibang bansa ang napapabayaan ng pamahalaan. Umaabot na sa 172 ang napapatay kaugnay sa anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan. Batay ito sa datos na inilabas ng Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management mula May 10 hanggang July 10. Mas mababa ito kung ikukumpara sa bilang na inilabas ng ibang media organizations. Paliwanag ng PNP na bago ito maglabas ng datos ay sinusuri munang maigi kung may kaugnayan nga ba sa illegal na droga ang napatay na suspect. Hindi mga pulis ang pumapatay sa lahat ng mga personalidad na sangkot sa illegal na droga. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, posible aniyang dahil sa pinaigting na kampanya ng PNP sa illegal drugs kaya hindi na maibenta ng mga distributor ang shabu at iba pang uri ng ipinagbabawal na gamot. Narito ang pahayag ni PNP Chief Ronald de la Rosa. They're killing each other. Yung ibang distributor, hindi nakakabayad. Kaya ngayon, yung ibang nandoon sa nakakulong sa Bilibid, natawagan lang yung mga hitman nila sa labas na patayin ito si distributor na ito dahil hindi na nag-remit sa atin. Inihalimbawa ng general ang isang pusher na sumuko sa kanya kahapon at inamin na ipinapapatay na siya ng isang drug lord na nakakulong sa Bilibid. Sinabi pa ng general na hindi maaring ibintang sa mga pulis ang lahat ng napapatay na drug personalities dahil lehitimo naman ang bawat operasyon nila. Patay na naman! Ito po ang isang lalaki naman na matapos na pinagbabaril ng riding in tandem sa North Caloocan kaninang madaling araw. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Maki! Good morning kuya, good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Ilang-Ilang Street, Barangay 177, North Caloocan, pasado 1:00 kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Marvin Mata o mas kilala sa lugar bilang alias Buboy. Ayon sa XO ng barangay, nag-iikot sila kagabi nang makarinig ng 4 na putok ng baril. Pagdating nila sa lugar ay doon na nila naabutan ang nakahandusay na biktima. Anya, may nakakita na nakamotor ang bumaril sa biktima. Halos himatay naman ang asawa ng biktima sa kakaiyak nang makita ang walang buhay at duguan niyang asawa. Aminado ito na tulak ng droga ang kanyang asawa, subalit sumuko na ito bandang 8:00 kagabi sa presinto kasama pa daw ang mga anak, pero sinabihan ng pulis ang biktima na bumalik na lang. Paulit-ulit nitong sinasabi na sinet up ng mga pulis ang kanyang asawa. May mga kilala rin daw siyang mga pulis na taga Caloocan na tulak ng droga, subalit hindi na niya ito pinangalanan. Subalit ayon kay Caloocan PCP 5 Deputy Commander Police Inspector Alan Apa, pinabalik nila kinabukasan ng biktima dahil sa umaga naka-assign ang in-charge sa pagkuha ng bioprofile ng mga sumusurrender na drug-related personalities. Maaarian niya na mismong kasamahan nito ang pumatay sa kanya para hindi na makapagsalita sa otoridad dahil nalaman na susuko na ito. Na-recover naman sa biktima ang 2 sachet ng shabu at mga maliliit na supot ng plastic. Sa ngayon na inaalam pa ng pulis ang pagkakakilala ng mga sospek at motibo ng pamamaslang. Yan mo ng latest. Balik sa iyo kuya. Maraming salamat Maki Libradilla, nag-uulat ng live mula sa Caloocan City. Nadiskubre ng mga otoridad ang daang-daang bag ng cocaine sa spicy salsa shipment sa Mexico.
Sa video na inilabas sa mga otoridad, makikita ang pagbubukas sa mga drum ng salsa kung saan nakapaloob ang mga pakete ng cocaine. Ayon sa mga pulis, 217 tub ng salsa ang nakumpiska at bawat isa sa mga ito ay may lamang isang bag na cocaine. Hindi naman sinabi ng mga otoridad kung ilang kilo ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska sa kabuuan. Galing anila ang salsa shipment sa Ecuador at patungo sana ng Sinaloa State na kilalang teritoryo ng nahuling drug lord na si Joaquin El Chapo Guzman. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Narito naman ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Voters registration para sa Sangguniang Kabataan at Barangay Elections simula na ngayong araw. Paglalagay ng mga opisyal sa mga ahensyang nasa ilalim ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC, ipinauubaya na ni Vice President Leni Robredo sa Pangulo. Mga bigating atleta ng taon pinarangalan sa 2016 EPIS Awards Night. At mahigit 700 residente sa Norzagaray, Bulacan na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Maaari na magparehistro simula ngayong araw ang mga boboto para sa Sangguniang Kabataan o SK at Barangay Elections. Tatagal ang registration hanggang July 30, araw ng Sabado. Makakaboto para sa SK polls ang may edad 15 hanggang 30 taong gulang. Hinikayat naman ni Commission on Elections Chairman Andres Bautista ang mga botante, lalo na ang mga hindi pa nakakapagparehistro noong nakaraang national elections na samantalahin ang pagkakataon upang makapagpatala sa voters list. Una nang nagpahiwatig ang COMELEC Chief na nais nitong ipagpaliban ang SK at barangay elections upang isabay na lamang sa panahong mamimili na ang taong bayan ng mga delegado para sa Constitutional Convention. Ngunit tinutulan naman ito ng ilang commissioner. Kasama natin ang ating pong COMELEC Chairman Andres Bautista. Magandang umaga po, Chairman. Ay, magandang umaga naman Kuya Daniel at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Sama ko po si Monica Veralio. At sir, ano ho bang requirements na ibang kailangang gawin ng mga magpapatala ngayon dito po sa SK at barangay elections, sir? ID lang po ang kailangan nilang dalhin, no? Na nagpapakita na sila ay residente ng isang lugar. At tama kayo, yung pong mga nakaboto na nung May 2016 elections, hindi na kailangan magpatala muli. Pero ito ay isang pagkakataon para naman dun sa mga hindi nakapagrehistro or kaya ay hindi pa po nagpapa-biometrics or kaya yung pong mga kabataan nating edad 15 hanggang 17 gulang, pwede po silang magparehistro para sa SK elections. Ayan, kasi yung iba hindi naman bumoto ng 2016 dahil 15 to 17 years old pa lang sila. Tama po yun. Well, yung pong mga, kasi you have to be 18 years of age by October 31 para po bumoto naman doon sa barangay elections. Sa barangay Pero elections. para sa SK elections, it is mula 15 hanggang 30 anyos ang pwede pong bumoto. Pero ang kandidato para sa SK ay dapat ang edad ay mula 18 hanggang 24 anyos. But Chairman, itinutulak pa rin po ninyo na ito'y maisabay na lang doon sa pagpili natin ng ating mga delegado sa CONCON, hindi po ba? Ano po ang kailangang mangyari dito para maiatras na muli ito pong eleksyon ng SK at saka ng barangay, considering na ilang beses na din po itong na-postpone, Chairman? Well, Kuya Daniel, personal na pananaw ko yan, no, na aking nabuo pagkatapos din ng pakikipagpulong sa ilang mga mambabatas. No, na alam din naman natin na isa sa mga pangako ni Pangulong Duterte ay tignan at reposuhin ang ating saligang batas para
maamyendahan ito. At nabasa ko rin na meron ng panukala ang ilan sa mga mambabatas na magpatawag ng isang constitutional convention. So yung pong aking opinion na pagpaliban ay practical lang ang basihan yan. Kasi nga kung magkakaroon tayo ng halalan para sa constitutional convention ng Enero 2017, 3 buwan lang po ang pagitan yan from October 31, 2016. Kung kaya, pwede na lang natin ipagsama. Chairman? Pero punot dulo, Kuya Daniel, is that batas ang aming susundin. Yes. So kung ano man ang kasaad sa batas, yun po ang aming susundin. So Chairman, ito hong pagpo-postpone kung sakasakali, muling mangangailangan po ng legislation. Tama po ba yon? So hindi po yan nasa pananaw ng COMELEC. Ito po ay kailangan magkaroon ng isang batas. Okay. But karamihan sa mga kasama ninyo ay tutol ba dito o sang-ayon din po sa inyong panukala, Chairman? Sa totoo lang, alam ko may isa lang na nagsasabing tutol siya. Pero yung iba yata, wala pa pong pasya kung sila ay tutol dito. Hanggang kailan po maaari na ito ay kung sakasakali masabing pwede pang i-postpone? At kailan naman pagdating ng mga panahon na yun ay masasabi nating wala nang sapat na panahon para ito ay maiatras pa, Chairman? Siguro maganda kasi nga ang sesyon ng Kongreso ay magbubukas lang itong Hulyo 25. No? Opo. So siyempre maghahalal pa sila ng kanilang mga officers, bubuo ng mga komite. Siguro, pero maganda siguro kung sa buwan ng Agosto, kahit na sa dulo ng Agosto, mabigyan na kami ng sinyales kung mapopospone man o hindi. Pero habang wala pong postponement, kami naman patuloy po ang aming paghahanda para sa ating barangay at SK elections. At sabi nyo nga ngayon, mag-uumpisa na yung pagre-rehistro ng mga botante. Wala ho bang mga mag-aapektuhan kung sakasakali doon sa mga gagastusin po natin for the preparation in case na ito po ay maiatras? Kasi kung may pangangailangan na makapaglabas ka agad ng desisyon para mabawasan naman yung maaaring expenditures po ninyo na dapat sana ay hindi na ninyo gastusin kung ito'y mapopostpone. Yun. Tama po. Kaya nga ngayon sa aming pagpaplano, nasa likod ng aming isip nga yung posibilidad na mapagpaliban yung ating barangay at SK. So iniisip namin yan para nga hindi dadagdag yung gastos. In fact, ang panukala ng isa naming senior official sa COMELEC is that kung yung delegado ay ng CONCON ay ihahalal from a district representative para pong congressman maglalagay lang kami ng isang linya doon sa balota ng barangay elections at doon pwedeng isulat ng ating mga botante yung kanilang pipiliin. No? Siguro dapat din nating sabihin Kuya Daniel na ang ating barangay at SK elections ay manual election. Hindi po tayo gagamit ng makina. So ito po yung isusulat muli ng ating mga botante yung kanilang pipiliing mga leader sa kanilang iba't ibang barangay at SK. But you will still be printing forms, di po ba, Chairman? Yes, yung po yung mga balota. Yes. Yung po mga instructions. So kami, ang gusto namin, yung balota lang naman ang talagang maapektuhan yan. At siguro yung mga instructions, syempre kailangan amyendahan yan. Kung sakali mang magkakaroon din tayo ng halalan para sa Constitutional Convention delegates. Kailan ho ba ang start ng printing po natin kung sakasakali dapat para aabot tayo dito sa date kung hindi man ito maipopostpone? Yung po ang aming sa aming palagay kaya namang pa yan kahit mga September pa. September. Kasi nga lang naman ang hindi kasing selan yung proseso ng botohan pagka manual dahil pare-pareho po yung form Kung nyo mapapansin, pagka automated, kailangan nakasulat na yung mga pangalan ng mga kandidato. Doon na balota mismo. Pero dito, mga blank lang Kaya hindi po mahirap na i-print
yung ganyang klaseng balota. Unless na magsasabay po yung dalawa, kailangan talaga malaman na ninyo as early as bago mag-September dahil may epekto po ito sa printing, hindi ho ba? Tama po yun. Well, ang ano naman dyan is kapag, siguro bandang Agosto nga, ang gagawin namin is that pagka nahalal na yung mga leader ng dalawang kamara, kami po ay siguro makikipagpulong at tatanungin namin sa kanila kung ano ba ang direksyon na kanilang kukunin. Siyempre, nag-iintay din sila ng direksyon kay Pangulong Duterte kung gusto niyang ipagpaliban yung SKN Barangay. Alam ko may sinabi na siya dati na ayaw niya, pero ako din po ay nakipagpulong kamakailan sa Executive Secretary. Yes. At tinanong ko lang kung ano po ang direksyon. Sabi niya, itatanong din daw niya. At yan, sabi ko naman, handa kami kahit na ano. No? Kung gustong ipagpatuloy yung Oktubre 31 Barangay and SK, kaya namin gawin. Kung gusto naman ipagpaliban, kaya din namin gawin. Chairman, mawalang galang na din po sa inyo. Accurate ho ba yung balita na sinasabi na itong si Commissioner Rowena Guanzon at kasama yung kanyang mga kasamahan sa First Division, Commissioners Christian Robert Lim and Louis Guia, ay nagdesisyon daw ho na hindi magpa-participate sa conduct nitong SK and Barangay polls. Is that accurate, Chairman? Kuya Daniel, siguro mas maganda na kausapin mo na siyang diretso. Kasi mahirap din na ako'y magsasalita para sa kanya. Nabasa ko po yan, pero siguro maganda na siya na lang ang tanungin niyo tungkol dyan. Ano po ba ang epekto nun kung sakasakali? Meron ho ba itong magiging epekto sa inyong trabaho sa COMELEC, Chairman? Alam niyo, ang isa kong nakita, ngayon ako'y 1 taon at 2 buwan na sa COMELEC. Ang nagpapatakbo talaga po ng halalan ay ang ating mga COMELEC senior main at saka field officials. No? Kung kaya't, alam niyo, sila talaga ang may kaalaman tungkol sa pagpapatakbo ng halalan. Kami naman kami policy providing, no. Kami po nagbibigay ng mga polisiya, pero yung actual implementation ay ginagawa po yan ng mga kawani sa COMELEC. So sa aking palagay, alam niyo, nobody is indispensable, no, including myself. Kaya pong magkaroon ng halalan basta nandyan po ang ating senior officials at field officials ng COMELEC. Alright, but this only shows na hindi pa rin ho nawawala si garot ninyo dyan sa loob ng COMELEC. Hindi pa ho ba kayo nagkakasundo-sundo, Chairman? Well, ito pong nakalipas na mga in-bank meetings naman namin, nakalipas na mga linggo, maayos naman, cordial, merong respeto at kortesiya sa isa't isa. Kung kaya't patuloy po ang aming trabaho at patuloy din po ang aming paghahanda. At inuupuan nyo na ho ba sila? Dahil lang sinasabing reklamo po dati, hindi daw ho kayo nagpapatawag ng meeting. Ay, hindi po totoo yun. Bawat, makikita nyo po sa record yan, bawat linggo po, meron tayong regular Tuesday and bank meeting at ako po ang nagpre-preside. So, hindi po totoo yan. Kinausap ko na rin po yung ilan sa mga miyembro ng komisyon. So, ako, basta patuloy lang po ang trabaho at patuloy sa aming paghahanda. Ano ba nakikita ninyong problema talaga nila sa inyo? Ano po ba ang talagang main na nakikita ninyong dahilan? Bakit parang ayaw nila sa inyo? Well, again, hindi naman ayaw sa ayaw. No? In fact, siguro maganda rin, Kuya Daniel, na makausap mo yung iba. No? Opo. Tungkol dito. Pero ako sa akin palagay, maganda naman ang relasyon sa ilan sa kanila. Pero meron pa rin na hindi pa talagang pa rin patuloy ang patiko sa akin. Pero ganyan po sa isang collegial body nangyayari po talaga yan. Pero mahirap din po na ako mismo ang magsabi kung ano yung
sa aking palagay ang dahilan, no? So siguro maganda na rin po na makausap niyo yung ilan sa kanila at tanong na rin sa kanila kung ano ba ang sa tingin nila ang problema. But I suppose nadidinig po ninyo lalo na yung mga pahayag ni Commissioner Rowena Guanzon, hindi po ba? Dun sa mga sinasabi niya ho regarding sa pagpamamalakad po ninyo sa COMELEC. Ano ba ang pinagsimulan niyan, Chairman? Well, medyo nga malalim eh. Kaya siguro mas magandang kausapin nyo na lang siya, no? Yung sa pamamalakad, sabi ko nga, siguro yung nakaraang halalan nitong 2016, ang pruweba na lang na marami po ang nagsabi sa akin at, well, nagsabi po ang NAMFREL, ang PPCRB, ang marami pong mga international organizations na ito na po ang pinakamahusay, pinakamaayos na halalan sa kasaysayan ng Pilipinas. No? So, kung sasabihin na hindi maganda yung pamamalakad, ako, sabi ko, hayaan ang taong bayan na maghusga kung sino ba talaga ang dapat paniwalaan. But meaning to say, sir, until now, you don't see eye to eye with Commissioner Rowena Guanzon? Hindi. Well, as I said, nag-attend naman po siya ng aming in-bank meeting at nagpa-participate. At professional, yun lang naman po ang, I think, pahalaga na minsan talagang hindi nagkakatugma ang aming mga opinion tungkol sa mga iba't ibang issue. Yes. So ako okay lang naman yun. Basta walang bastusan, walang sigawan. Sabi ko nga, we can disagree without being disagreeable. Yun ang mahalaga po sa akin. So hindi naman po nyo napapansin na nape-personal din kayo? Medyo napapansin ko nga po yun. Pero kasama po yun sa ating trabaho. At ako naman, sabi ko nga, trabaho lang to. At well, pag kayo nasa serbisyo publiko, hindi kayo pwedeng balat sibuyas na hindi nyo pwedeng tanggapin ang mga batikos. But on the other hand, hindi rin naman ako kapito ko sa kahit na anumang posisyon. Kung sa aking palagay ay hindi na ako epektibo sa aking katungkulan, wala din naman problema kung kailangan bumitiw. No? Pero at this point, sabi ko nga, maganda naman ang nangyari nung Mayo 2016 na halalan, maraming natuwa. At yan, sa ating paghahanda para sa Barangay at SK, tuloy-tuloy naman po ang aming trabaho dyan. So what would be the last straw, sir, that will make you step down as a chairman kung sakasakali man dito sa mga binabati ko sa inyo? Ako naman, sabi ko nga, kapag hindi ka na epektibo sa iyong panunungkulan, pero kasi nga, dapat din yung alalahanin na kami po ay hinirang ni Pangulong Aquino. Yes. May iba't ibang rason kung bakit kami nahirang. Pero pagkatapos nun, ang aming loyalty at ang aming devotion ay sa taong bayan na. No? All right. So yan, again, iba-iba mga pananaw tungkol dyan. Pero ako, ang personal kong pagtingin dyan nga is that dapat neutral ang COMELEC at dapat ating sinisigurado na ang interes ng sambayanan ang nangingibabaw sa punot dulo. Well, you oversee itong ating Commission on Elections at tinitingnan din ninyo yung mga trabaho po ng mga kasama ninyong commissioners. Are you happy with the work na ginagawa ho ni Commissioner Guanzon? Again, Kuya Daniel, pass na muna ako sa tanong mong yan. Okay. Chairman, habol ko na lang po para at least meron akong statement from you regarding dito sa secret meeting ninyo ni Vice President Leni Robredo. Hindi ba kayo talaga nag-usap? Maraming salamat, Kuya Daniel, sa pagkakataon na hindi po secret meeting yon. It was a social gathering kung saan higit sa 30
bisita ang nandoon sa loob. In fact, may mga kasama pa pong miyembro na diplomatic corps. Ang late po dumating si Vice President. Nung umikot siya, nakita po kami, sabi ko, magandang gabi, Madam Vice President. Yun lang po ang aming pag-uusap na nangyari sa gabing yon. Kaya hindi po secret meeting yon. So wala pong naupo kayo at meron kayong diniscuss na anything, kundi parang ano lang, parang hi and hello, ganun lang po ba yun? Yun po, yun nga nangyari. Hi and hello lang po. Wala po kaming pagkakataong umupo at mag-discuss ng kahit ano. Kaya malisyoso po yung video na ginawa at makikita niyong in-splice, tapos pinagdugtong-dugtong para ipakita daw na may secret meeting. But sabi ko nga, ang dami pong tao doon, kaya marami pong testigo doon. At wala po kaming, hindi po kami nakipag meeting sa isa't isa. Hi, hello lang po ang nangyari. And never did she call you in any way, in any manner, discuss anything with you, sir? Never. All right. Well, very well said, sir. At maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat. Comelec Chairman Andres Bautista. At sa ibang balita ay pinauubayan na ni Vice President Leni Robredo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatalaga ng mga opisyal sa mga ahensyang nasa ilalim ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-C. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassid. Hindi makikialam ang pangalawang Pangulo sa paglalagay ng mga mamumuno sa mga housing agency na nasa ilalim ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-C na kanyang pinamumunuan. Ayon kay Vice President Leni Robredo, bagamat mayroon siyang karapatang mamili ng mga itatalagang opisyal, ay ipinauubayan niya na lamang ito sa Pangulo. Wala naman ako nominee or whatever, pero yung sabi ko lang, crucial sana yung choices. Hindi lang dapat mahusay pero matino talaga. Nasa ilalim ng HUD-C ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund, ang Home Guarantee Corporation, Housing and Land Use Regulatory Board, National Housing Authority, National Home Mortgage Finance Corporation at Social Housing Finance Corporation. Sa anim na ito, sa NHA pa lamang nakapaglagay ng bagong pinuno si Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong nakaraang Miyerkules, pinulong ni Robredo ang iba't ibang leader ng urban poor groups upang alamin ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa datos ng HUD-C sa 241,255 na target housing project ng pamahalaan sa mga nasalanta ng kalamidad mula 2010 hanggang 2015, 167,635 lamang ang naipatayo. Ayon kay VP Leni, tuloy-tuloy ang kanyang pakikipagpulong sa iba't ibang business sector para makahanap ng maaaring maging kapartner ng HUD-C sa pagtatayo ng mga pabahay. Yung mahihingian ng tulong para sa mga projects. Grace Cassin, UNTV News, Worldwide. Silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko mula kay Monoxon live. Yes, Mon. Magandang umaga, Monica. Good morning, Kuya. Bigyan po natin ng gabay ang ating mga manlalakbay ngayon o yung ating mga kasambahay na bibiyahe po sa oras na ito kung ano po ang sitwasyon ng traffic. Ayan. Silipin natin ang ilang mga live points natin. Ngayong oras na ito, unahin po natin ang area dyan sa may Bagong Barrio. Sa mga bibiyahe po ngayon, lalo na po nadadaan po dyan sa may area ng Bagong Barrio, yung pong papunta ng monumento, wala po magiging problema. Light traffic po sa oras na ito, maluwag na maluwag po yan, green and go po tayo sa lahat po ng papunta ng monumento mula po dyan sa may Bagong Barrio. Sa mga pupunta naman po ng Balintawak, going to Balintawak area at dyan sa may area ng Muñoz, light traffic din po, surprisingly. Itong area ng Balintawak Market medyo maluwag din at walang magiging problema. Maganda po ang ginawa ng MMD at HPG dyan na mai-clear po itong isang lane na kung saan ay nagsisiksikan itong mga nagbababa at nagsasakay ng ilang mga pasero at gayon din naman yung mga nagbabagsak po ng kanilang mga produkto sa Balintawak Market.
Silipin naman natin ang Quezon Avenue. Sa mga pupunta po ng Maynila, ngayong oras na ito, ang westbound lane ng Quezon Avenue. Light traffic po tayo, may konting delay lamang dyan po sa mga intersection, particular itong kanto ng West Ave at dyan sa may Roosevelt, kasama na rin po ang G. Araneta. Pero the whole stretch po ng Quezon Avenue westbound lane, wala magiging problema. Sa mga babalik po ng QC magmula sa Maynila, wala rin pong problema ang eastbound lane ng Quezon Avenue. Light traffic po tayo, green and go para sa mga sasakyan pabalik po ng QC. Silipin naman natin ang Quiapo. Sa mga didiretso po ng Quiapo, nasa left screen po Quiapo to Taft, moderate traffic na sa oras na ito. At gayon naman ito pong kabilang side, yung Quiapo to Quezon Avenue naman, medyo moderate na, lalo na po kung kayo ay malapit na dyan sa may area ng Espanya. Silipin naman natin ang EDSA Ortigas. Sa mga pupunta po ng Shaw Boulevard, magmula po dyan sa may EDSA Ortigas, light to moderate traffic tayo. Ganyan din naman itong EDSA going Tocbao naman from Ortigas, light to moderate traffic din naman sa oras pong ito. Ayan, walang masyadong problema pa sa traffic, no? Maliban na lamang dun sa mga choke points, lalo na po sa EDSA na kung saan ay medyo mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Pero araw po ng sweldo ngayon, sigurado mamayang gabi ay traffic na po. Iwasan po natin ang mga mall, na yung mga area malapit sa mall, lalo na meron po silang mga sale ngayon. Ako sigurado traffic po mamaya dyan sa mga lugar na yan. Paalala sa ating mga kababayan, araw ng Biyernes, lahat po ng sakyan ng plate number tatapos sa 9 at 0. Bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Monokson, live na nag-uulat mula sa EDSA Quezon Avenue. Si Ray Pelayo naman mula sa ating UNTV Weather Center. Hey, mainit! Daniel, sa ating mga kasangbahay, medyo manisangan po. Yung pinakambaba natin ng alas 5 ng umaga, kuya, nasa 26 degrees Celsius na, kuya. Ano hottest today? Hottest na expect po natin, maaari pong umabot sa Metro Manila ng 34, kuya. Medyo manisangan din po, Tuigaraw, mga 35 degrees Celsius, kuya. Uulan ba, Metro? Medyo improving po ang ating weather condition, pero mamaya pong makapananghali at yung gabi, yan po yung mas malaking tsansa, kuya, na medyo umulan. At merong binabantay ang LPA, kuya, nasa labas pa po ito ng PAR. Pero walang bagyo? Wala po, kuya. Okay. Sige, Ray, bigay mo sa amin ang kabuuang ulat ng panahon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinaka-distansya nitong low pressure area sa labas ng Philippine Air Responsibility na sa 1,610 km sa may silangan po yan ng Catanduanes. At sa nga po yung tinatawag natin na ridge ng high pressure area ay nakaka-apekto sa may eastern section ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa may area po ng Science Garden, Second City, hanggang 34 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature. 35 sa Tuigaraw, sa Baguio 16 to 23, at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang papawirin, at magkakaroon po dyan ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Iloilo City at Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature. Metro Cebu naman hanggang 33 degrees Celsius. Ang area po ng Mindanao ay makakaranas po dyan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero malaking bahagi po ng araw sa lugar po na ay maging maganda po ang lagay ng panahon. Sa Cagayan de Oro City, 32 degrees Celsius ang maaari po maitalang maximum temperature, 33 sa Metro Davao at 34 sa may area po ng Zamboanga City. Ang atin pong sunrise, 5:35 a.m. atin ang pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na nawalan. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, mula po sa ating UNTV Weather Center. At sa sports, kasama naman natin si Rina Villamor. Yes, Rina, good morning! Good morning, Kuya. Ito muna mga balita para sa ating sports. Olympic bronze medalist weightlifter Yulia Kalina binawi ang kanyang medalya. Ito ay matapos na patunayang nagpositibo nga sa ipinagbabawal na sports-enhancing drug
ang 27-year-old Ukrainian weightlifter. Matatanda ang lumaban ng atleta sa 2012 Olympics, ipinahayag ni Interat Yongbangtue, ang Vice President ng weightlifting governing body, na ipinasa na ang medalya sa pang-apat sa pwesto na si Siripuk Kulnoy ng Thailand. At umarangkada naman kagabi sa Amerika ang ESPYs o Excellence in Sports Performance Yearly na pinamumunuan ni American professional wrestler, actor at rapper John Cena. Sa pagbubukas pa lamang ng programa, nagsama-sama na ang mga basketball players na sina LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade at Chris Paul para manawagan sa publiko na itigil na ang karahasan. Tinanghal na best play ng taon ang touchdown throw ni Aaron Rodgers ng NFL. Best moment ang pagkapanalo ng Cavaliers sa NBA. Best comeback player naman si Eric Berry matapos makipaglaban sa sakit na Hodgkin's lymphoma. Steph Curry sa best record-breaking performance. Best male tennis player si Novak Djokovic at best female tennis player naman si Serena Williams. 3 awards naman para kay LeBron James na humakot ng best male athlete, best NBA player at best championship performance. Icon awards naman para kina Kobe Bryant, Abby Wambach at Peyton Manning. Congratulations sa lahat nag-uwi ng ESPYs Award. Yan po muna ang mga balita sa mundo ng sports. Kuya at Monica? Maraming salamat, Rina. Yan. Para sa ating iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Ano ang inyong mensahe kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa? Ipadala ang inyong mga mensahe sa pamamagitan po ng Quipspear gamit ang hashtag na Get It Straight, PNP Chief Bato. Ito ang boses ng Pilipino na nais ng pagbabago. Yan. Bato-bato pick. Bangan nyo sa loob lamang ng ilang sandali. Sasa inyo na po ang programang Bawal ang Pikon. Get It Straight with Daniel Razon. Yan muna ang mga hataw na balita ngayong araw ng Biyernes, July 15, 2016. Magandang umaga po.